kumbaga, no? So, ang tumawag, vocare from the mouth of God, no? Tinawag tayo by sacraments of baptism na maging banal. Kaya napakalaga yung sabi sa John 3:5 niya, magpabinyag kayo. Yung hindi mabinyagan, hindi makapasok sa kaharian ng langit. No? By the way, komplmente, congratulations sa Sister Phil. No? Phil natin yung worship. No? At ang bawat isa, alam po ninyo, first time ko po magdasal ng Litany of Humility. Napapatululuha ko. Sabi ko nga kay anak, baby Arlene, napapaluha yung mata ko kasi naalala ko yung aming samahan sa Israel. No? Hanggang ngayon di napuputol. Kaya nabanggit ko po ito dahil sabi nga tawag tayo pa para magiging banal. So siguro, to start with, allow me to quote in the Old Testament. Sa Leviticus chapter 19 verse 2. Ako yung Panginoon ay banal, kaya magpakabanal kayo. And Ephesians 1:3, letter of Paul to the Ephesians 1:3. Even the world was made, I choose you through Christ to be holy, to be spotless before me. So dalawang aklat na sa Lumang Tipan at sa Dalawang Tipan. At marami pa, no? 1 Peter 1:16, marami po yan. At fulfilled ni Christ sa Matthew 5:48, madalas na binabanggit natin po ng lingkod, be perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo kung paano yung Ama sa langit ay ganap. At naging batas, no? Batas ng Code of Canon Law, no? Sa Law of the Church na batas 1752, no? 1752 na paragraph, no? The supreme law of the church ay maligtas yung kaluluwa. Yeah, di ba? So sa ating katekism, we are called, our universal calling is to become holy. Yeah, di ba? Napakaganda ko yan. So matanong natin, mahirap yata brother? Mahirap, pero yung simbahan, ilan na po yung nakakanais na maging saints? Ang dami na. Sino kaya susunod sa Friends of the Maraon na maging santa? O siguro maganda, Sister Violeta. Sister Violeta, patroness of social media. Di ba maganda? Nakakatawa, sino youth natin dyan? O Virgin, o Martyr. Marami pa mga title, no? So, may handa pa akong mga 8 katangian na dapat natin tatandaan kasi pang-8 araw po ngayon, pang-8 buwan din. 8. Kung titingnan mo by sa figure, no? 8, 8, 26. Okay, 8 katangian, tandaan po ninyo. Anyway, ipo-forward ko naman mamaya kung ayaw nyo po magsulat. Tingin lang po ninyo, forward ko na, copy niyo, copy paste, no? Para makatulong sa atin sa pagnilay-nilay kasi the beauty nito ay pagkatapos ng panayam, ano ako? Kasi iba-iba mga speakers natin, siyempre iba, namulat na sa charismatic. So yun ang uwi niya. So yung abang lingkod naman ay katekista, kaya nagbibigay po ng faith education, no? Kasi alingaw nga, nagre-echo po tayo ng tinuturo ng simbahan. Kaya binabanggit po natin yung ganun mga dokumento kasi maaaring iba hindi nila nababanggit kasi iba kanila pong 40, no? Kaya naging banal tayo, mas mapapalalim po ngayon. Kaya ihanda natin sarili natin how we sanctify our thoughts, our words, no? Our actions, no? Yan, makikita natin yan. So, sabi nga po, ang tunay na layunin ng 8 aking inahanda ay maging mas banal kaysa noon. Banal tayo noon, mas banal tayo ngayon kaysa noon. Kasi bakit? Yung faith natin ay ascending, paakyat. Kasi the increase of sanctifying grace. Yung biyaya, because we embrace the liturgy, no? Ang ginagawa natin sa paraliturgy, hahantong ito sa liturhiya. Katulad ng Sister Erlinda, uwi bukas, pero nagpupuyat, nagpapagal, no? Sila ni Sister Eden, at nagbigay pa po ng number 2 na office. Kasi ako po yung una, worship, siya po yung love. Kaya kinantahan ko siya ng dakilang pag-ibig. Yan. Ako kasi na-assign sa kanta, migit ilang taon na. Kaya ilang kanta yan, migit mga 50 ang kanta. Kung bibilangan mo lahat, kasi 2 misa, tag 10 na lang, 20 na. Sa Divine Office ay 9. Tapos sa rosary pa, ilang rosary, tag 5, tag 7 din, no? Ang dami. Kaya nakakatuwa dahil ito yung the VAR, no? It turn into our experience in the paraliturgy will bring us to the liturgy. That's why we have the liturgical life. Kaya sabi natin ay
mas malalim pa kaysa dati, naging banal pa. Kaya sa pamagitan ng pagbuhay sa biyayang tinanggap natin sa sakramento ng binyag, ito po yung bukal, yung binyag. Para masabi natin ay may mga pintuan ng bahay natin pero dadaan ka mo sa gate mo, sa kantselo mo, di ba? Malaga po yan. At dapat meron kang susi o kaya naka-remote man. Basta importante, mabuksan, masara. So, ang binyag ay will explain na sa atin to, hindi na natin ulitin. Pero sabi nga natin ay ito po yung pintuan. Ito natutunan ko sa ating katekista noong Sunday, Sister Rosa-Jean. Salamat, Sister Rosa-Jean. Kaya, sa baptismal identity po natin na tinatawag sa pamagitan ng tubig at espiritu, ang bawat kasapi ng Friends of the Bar Community ay pinahiran upang makibahagi sa tatlong misyon ni Kristo o tinatawag sa English na the threefold functions of Christ. 897 na ating katekismo, no? Nung tayo pininyagan, ito po'y given sa atin. Common priest of maharlika o royal priesthood, propeta, at nagiging king o hari. Ito po yung tatlo. Kaya ito po yung source na sabi ko ay maging banal pa tayo kaysa dati. Yan. Diga, no? So, mga kapatid, ano yung connection nito sa liturhiya po natin? Liturhiya ay pangpubliko na opisyal na panalangin ng simbahan. Nakukuha natin ito sa mga banal na misa, mga sakramento, at yun po ang liturgy of the hour. Dapat mayroon po tayong application na Laudati o kaya Liturgy of the Hour. Basahin, ipag-pray natin yan kasi united tayo yan sa church na priestly people, those who called to become a priest, to the religious men and women. Kasi pag sabi natin religious, babae at lalaki. Tayong mga laiko, lumalago yung ating po, tumataas yung antas ng kabanalan po natin. Kaya ito yung kanya pong connection. Bago tayo magsimula, sabi ko, ba't tumutunog yung may tumutulong sa tabi ko? Kaya pala, lobat na po. Kaya kailangan po i-charge. So kailangan to be connected. No? Cellphone natin, mobile phone natin, pag connecting, minsan parang nababagot ka kasi hindi ka makakatanggap ng mensahe, no? Hindi ka makakakonect. Whereas connected ka, ganun. Kaya sakramento ng binyag, given sa atin para matamo yung ibang mga biyaya na mga ibang sakramento, pangunahin na nagbigay po sa atin ng kabanalan dahil si Kristo mismo, siya mismo si Kristo, pangalawang persona ng Santissima Trinidad, nagkatawang tao, John chapter 1 verse 14, no? Ay mas maganda yung maging bunga po sa atin. Kaya, connection ito sa liturhiya, ngayong araw ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Domingo. Yan, kaya may San Domingo yun sa pamilya, batiin natin Happy Feast Day. No? Isang banal na huwaran na nagpapakita kung paano isabuhay ang tatlong katungkulang ito sa pamagitan ng radikal na panampalataya. No? Si San Domingo. No? Isa po yung founder ng mga Dominican, mga preachers, mga OP. Pag nakita yung priest, mga pare na may tatak, may sa dulo na OP. No? Order of Preacher. Pag DD naman, usually mga bishop ay Doctor of Divinity. Yan. Okay? So, tayo naman, ay yan po yung ating tatak, priest, prophet, and king. Yan. Sa pamagitan ng binyag. Kaya exercise po natin yan. So, ito mawalang katangian na galing sa tria numera na tinatawag po natin. No? Ayon sa Sacred Magisterium or the teaching authority of the church and the Sacred Scripture, the sacred books o tinatawag natin na Holy Bible at Sacred Tradition. No? Ito yung mga katangian ni handa na yung abang lingkod sa bawat isa sa atin. Bilang pari, bilang common priest, no? Karaniwang pari kasi hindi tayo pwede magsagawa ng mga sakramento kasi sila po ministerial priest. No? They are called to ministerial priesthood. Tayo ay common o royal priest. No? Yan. So, yung alay panalangin, yung isa nating pag-alay ng panalangin natin. So, sinasabi po ng Lumen Gentium, no? So, Lumen Gentium, isa sa mga dogmatic, no? Ibig sabihin, pananiwalaan natin ang konstitusyon ng simbahan. Lumen Gentium, Lumen is light, Gentium is nation, no? Number 10, yan. Sulat nyo, number 10. Ng magisterium ay nagtuturo na ang karaniwang pagkapari ng mga laiko, ibig sabihin, tayo na hindi religyosa, hindi religyoso, hindi din pari, tayong mga laiko, ay nag-aalay
ng spiritual na sakripisyo. Ako yung natutuwa, sabi ko, test ko, kaya mababang loob nga ako. Kasi first time ko nga hindi lang magbasa ha, kasi prayer, di ba? Ng Litany of Humility. Nagulat ako. Kaya salamat sa pagbigay si Sister Elinda. Hindi ko akalain kasi first time ko nga po. So nangyari, ay yung binabasa, unang basa, sabi ko, parang nagdududa ako. Pero sabi, nalala ko yung teacher ko noong sa elementarya. Magkasunod na isa lang namang G, kaya naitangi. No? So sabi ko, natitip ako tanggi. Tapos may bulong sa akin, hoy, huwag ka na magtanong, huwag ka na magtanong. Tapos, yung kababaan ng loob, yung espiritu, yung diwa na kababaan ng loob, nagtanong ako una kay anak. Kasi mga Batangginya, no? Sister Phil, nagtanong ako, aking profesora, ako nga yung i-correct. Alebe tama. Sabi niya, double G, di, tanggi. Pagtangit, tama yung basa mo. Yan. So may correct pang iba. Nakatawa, no? The humility, the power, no? Kasi si Jesus mismo una nagpakumbaba. Kaya natutuwa ako. Salamat sa Sister Phil, Sister Linda, anak, Bebe, ala Carlin. Salamat kasi natututo po ako. Dito ko natatanto na, ay, yun. Kasi usually, di ba? Iba ayaw magpa-correct. Pero tayo sa Friends of the Bar, dapat yung kababaan ng loob. Kasi this is the crown of all virtues. To become holy, wala po naging banal. Sabi ng founders ng sister kasi ako, isang congregation, dalawa po sila. Sor Maria Vilma, sa Sor Maria Nerissa. Sa Reparatriz sila sa Cocore de Jesus. Sabi nun siya santa, nun siya umilta. So wala naging santa na hindi nagpakumbaba. Kaya wala din sa Friends of the Bar maging santo o santa na hindi magpakumbaba. Kaya sabi natin ay, maging banal ako kaysa dati, mas malalim yung kabanalan ko ngayon after nitong talk. Yan, okay? So, una, sabi niya, espiritu ng pagsamba at praise. Yun ang unang katangian natin. So, the spirit of adoration. No? Na-exhortation ko sa inyo, madalas ako nito pag ako naatasan, 2096 and 2097 na ating catechism. The reason na kung saan authentic yung ating pananambahan is we were guided by the Sacred Magisterium. Yan, di ba gano? Hindi lang tsamba-tsamba. Okay. Espiritu ng pagsamba at praise. Yun po yung ating unang katangian. Spirit of adoration. Sa mga spirit of adoration ka, anong nagawa mo? Ay ginagawa mong prayer. Ako kagabi, nandun ako sa Basilica, galing pa ako ng office, nag-work ng buong araw. Naisip ko, tuwing may adoration, may dalawang gitara doon. So, hindi ako magdala dahil. Dala ko po yung baledya. Nandoon yung mga gamit. Ang bigat. So, may sino pa ako. Tapos, kung dadalhin ko pa yung gitara, mabigat pa. Maano din, mga 200 meters lang yung metro. Tapos, pagbabaw mo pa, akyat ka pa, ayaw ko dumaan sa escalator. Saka sa elevator. Kaya, sabi ko nga, bit-bit, lakad. So, pagdating daw, walang gitara. Sarado. Balik ako sa office para kumuha. So, sabi ko, ay mapalalim na siguro yung aking worship attitude. Ang aking pananambahan. So, hawak rosarito. Hawak rosarito. At nakatuwa dahil may nakita ka ng rosary at may nakita ka rin Muslim na nanalangin sa kanila. So, check po natin yung ating pong adoration, spirit of adoration. Lalo na pagkasama yung pamilya. Kasi ito yung bukasyon natin, pamilya sa mga kasal, no? CCC 1666, no? Ito po yung tayo magulang, unang katikista, tagapagturo ng ating mga anak na pinagkaloob sa atin. Kaya, ang pagtataas ng kamay o pagpupuri ay hindi lamang emosyon, kundi gawaing pangpari. O yan. Tingnan mo yung pari, no? Pero sa liturhiya, kapag tinatas ng pari, no? Sa Gira Instruction o Roman Missal, may mga rubrics na tinatawag yung pula doon sa supplementary. May mga gestures sila na hindi po tayo gumawa. May nabanggit sila na hindi tayo pwede. Halimbawa, sinasabi ng pari, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Doon lang po tayo sa amin. Pero yung priestly greetings na yon, function niya, sila lang po yan. Anyway, kung hindi man natin alam, okay lang yan. Ngayon nalalaman po natin
Ayun, dagdag kabanalan nga. Kaya maging banal tayo kaysa dati. Okay? Dahil dyan yung inang simbahan, gumagabay po sa atin. Yan. Kaya, inaalay ang katawan bilang buhay na handog. Yan yung mga pari, di ba? In persona Christi. Isang araw ako nag-umpisa, sabi ng pari, di ba? By minister of the church, may your sins be forgiven. Tapos sabi niya, I absolve your sins in the name of the Father. Ano ba? Ay, karakaraka, ang linis ng Chudoro, no? O sino sa atin mag-umpisa? Ganda kaya. Dagdag kabanalan. Sikapin po natin, nag-start po tayo kung buwan taon-taon ka mangumpisal dahil yan po yung batas ng simbahan. Go! Gawin po natin na twice a year. No? Palalim na palalim every quarter. 4 na beses kada taon. Palalimin pa natin, gawin natin buwan-buwan na. O mas malalim kasi we are the friends of the bar. Lingguhan na pangumpisal. Yan, ganda, di ba? St. John Paul II, once or twice a day ng umpisal kasi maging banal tayo kaysa dati. Yan. Kaya tuloy po tayo. Pangalawa, nakatangian natin maalab na intercession. Prayerfulness na tinatawag. Maalab. Na pag maalab, iba dating, iba yung piga. Natutuwa ako kasi Sister Phil pag nakausap niyan. Pag nakausap ka niya, parang sabihin ko nari ay parang hindi ko na tanto, haharapin ka noon. Pag hindi ka harap, hawakan ka pa, kakalabitin ka pa, di ba? Kasi just to transmit, no? The message, no? Ay, mabuti lang kung mensahe kung ano-ano pa, kundi mensahe ng Diyos. No? Kami ni Saint Bro, Fernan, lagi kami nagtatawagan yan. Kumustahan lang. Nakatuwa, no? Di ba? Yung masarap na pakinggan. Tayo man, sila man di nakita. And the liturgy, sama-sama po tayo. Doon tayo magtatagpo sa harapan ng kabanal-banalan, sakramento ng altar. Okay, mga kapatid, kaya ang pari ay nagtagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sa charismatic nating spirituality, ito ang pagtayo na upang ipanalangin ang may sakit at kahirapan. Kaya nakatuwa, no? Isang araw din, na-touch din ako dahil napasama ako sa prayer nyo. Hindi ko akalain, no? Nagtatanong pa ako, sabi ko, anak Chu, saan nga ako papasok? Kasi bakit? Hindi na matindi. Yan. Kaya salamat na lang dahil nasa bakasyon. Sa kabakasyon ng ating pong pinaglingkuran. Kaya ito nakapagbahagi po tayo. Yan. Okay. Kaya maalab na intercession. Ano yung una? Spirit of adoration. Ano yung pangalawa? Maalab na intercession. Kanina pagpupuri dito, pamamagitan. Ang pari ay tagapamagitan sa Diyos sa tao. Yan. Kaya isipin mo, sa mortal tayo ng kasalanan. The priest nandyan, kahit the priest pa yung priest, sa kanyang personal na buhay, there's a power, no, by virtue of his sacrament of the sacrament of holy order. Kaya, ito po sa atin sa charismatic community, exercise po natin mga gifts. Kaya, look, Isaiah chapter 11, verse 1 to 2. Gamitin yung mga gifts, mga kaloob. Yan. Okay, pang tatlo natin na katangian, espiritu ng sakripisyo at pagtitika. O sa English ay sacrificial spirit. Pag sakripisyo, you go beyond. No? Para kunwari, si Brother Ferdinand papuntang Roma bukas, no? Alam niya na hindi pwede makapasok doon banda sa amin, no? Sa sentro. Sabi ko, Brother, pwede ka mag-park sa amin. May parking po kasi kami. Yun nga lang, malayo-layo ng bahagya. Pero isang sakay lang metro. Para yung sakyan na dito na. So, hindi ka na mababayad kasi may sarili po kaming parking. Yan. So, konting sakripisyo. Kasi dahil lumalalim si Brother Fernand, Sister Lynn, masakit pa ako. Pagod ako sa trabaho. Malayo lakarin yan. Paakyat pa naman yan. Pero dahil sakripisyo, konti kahit paatras lakad doon yan. Baka sabihin, Brother, dalhan mo ako ng karelo. Sakay mo na lang ako. Ibig sabihin, sakripisyo, we go beyond doon sa ating comfort zone. Yan. Alam mo ito ko, Romans chapter 12, verse 1, make everything as a living sacrifice. Hindi L-A-A-V-I-N-G, no? Il-I, no? Buhay. So, yun po yung pang tatlo. Ano yung una? Sabi natin kanina. Ayun. Yun, napakasarap na pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos nating pinagsasaluhan ngayon. Okay? So, ayun po, spirit ng adoration. Pangalawa, prayerfulness. So check po natin how powerful our prayer. Yan. Of course, number one is we are in the state of grace. Yan. Because we are attuned to the Trinity. Nakapag-uusap tayo, katulad ni sabi ni Saint
Si Saint Thomas Aquinas, no? One of the doctor of the church. May Summa Theologica, nababasa niya yung loob ng Diyos. Di ba? Okay, susunod po tayo ay pang-tatlo, the spirit of sacrifice, sacrificial spirit na tinatawag ayon sa sacred tradition. Yan. Thessalonians 2:15, steadfast or hold on tradition. Kaya tayo hindi nakandila nakasalalay sa banal na kasulatan, yung nasusulat, kundi sa hindi din nasusulat na turo ng Diyos sa pamagitan ng mga apostles. Kaya mga turo ng mga ama ng simbahan or the early fathers of the church, ang pag-ayuno at pagtanggap ng krus ng may kagalakan ay nagpapabanal sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ano krus mo ngayon? May mga naramdaman sa pamilya, may namatayan, katulad kay Sister Jo, di ba? No? Paano natin pinagdasal ang kanyang kaluwa? Hindi natin nakakalain. So, natutuwa dahil marami pumupunta, nagbibigil, nanalangin, no? So, sabi nga natin, sacrificial spirit. Ito yung tinuturo sa scripture, mga turo ng ama ng simbahan, ang pag-ayuno yan. Ditsum sa Hebrew, no? Dijuno, no? Pag-ayuno. sa amin sa mga Ilonggo ay pagpuasa. So, pagtanggap sa krus ng may kagalakan, nagpapabanal sa ating pang-araw-araw na buhay. So, yun ang pagtanggap ng cross, no? So, gusto mo pa cross lang o you will be crucified? Yan. Martyr po natin ay matitindi. So, sunod po, yun po yung buhay natin maging pari. Yan, buhay pari, lituriko, non-lituriko. Sunod po natin yung pangalawang function natin, yung bilang propeta. Propeta, katotohanan sa salita. Sabihin natin, katotohanan sa salita. Katotohanan sa salita. Pikit nga na mata natin. Katotohanan sa salita. Subukan mo magsalita, hindi na bukas bibig mo. May makaproduce ba ng salita? Nasipan lang, diga? So, dapat bibig kasi dong, davar. Yung davar yung salita ng Diyos sa ating. Kaya sa Lumen Gentium number 12, no? Number 12, Lumen Gentium, Light to the Nation, number 12, paragraph, ay nagsasabing ang bayan ng Diyos ay nakibahagi sa propetang tungkulin ni Kristo sa pamagitan ng matapat na pagpapahayag ng aral ng simbahan. Okay, marami tayong aral na naririnig. Pero sabi, hindi full. No? Sa iba, kundi the fullness is in the church alone. Kasi pinangako ni Kristo yan, siya nangungusap sa atin. Kasi of course, masarap makikinig, no? Makinig tayo ng mga reflections. Pero pagdating po sa teachings, you go directly to the Holy Mother Church. Amen? So, reflection, mga pagninilay-hunilay yan, nakatulong sa atin. Pero teaching ay sa simbahan po tayo konsulta. Kaya, Lumen Gentium number 12 ay nagsasabi ang bayan ng Diyos ay nakibahagi sa propetang tungkulin ni Kristo. Tayo mga laiko sa pamagitan ng matapat na pagpapayag ng aral ng simbahan. Yan, oh, nakakatawa. Kita mo ibang naalala ko sa amin sa Laguna, no? Sabi na aming obispo bagong assign. Ay ako'y aking mga parian, punta ako sa kanila magbimisa. Ay may magbinyagan, ako pa yung nagbinyag. Sabi yung ganun. So, payak lang kasi hindi mo makilalang obispo. Yung kanyang mga kasuutan, kanyang cross, yung kanyang pictorial, ay kahoy. Nakatabang obispo na sakay sa kalabaw. So, ayun, recognize na yun ng Vatican. Kaya, higher level po ng pagiging bishop. No? Okay, susunod ay bilang propeta, katotohanan at salita. Yan. So meaning, alingaw-ngaw tayo, yung sinasabi ay makikita sa atin. Kaya, pang-apat na katangian natin ay katapatan sa davar. Katapatan, o tinatawag natin na scriptural fidelity. Nalala natin yung si Naomi, di ba? Kasi si Naomi, sa kanyang biyanan, di ba may kanta tayo, wherever you go, I shall go, wherever you live. Yan, nalala natin yan. Naging tapat sa kanyang biyanan. Inutusan na para bumalik sa kanilang lugar. Ay namatay naman yung asawa niya, pero hindi siya. Kasi mahalan yung kanyang biyanan. Katapatan sa davar. Lalo na, no? Sa atin, di ba? Matthew 19:6, pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Ano man nangyayari sa tahanan, kayo pa rin mag-asawang dalawa. Yan. Fidelity, no?
Kaya ang pagiging masigla sa pagbabasa at pagsunod sa Biblia. Malaga po ito. Makita natin sa Acts of the Apostles o gawa ng mga apostoles, si St. Luke, siya po yung nagsulat po niyan. Of course, pangalawa siya kasi siyempre Diyos una. Tatanggap kayo ng kapangyarihan upang maging saksi. Yan. Memory verse natin dapat to eh. Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. No? Tatanggap kayo. Yan, di ba ang ganda, no? So, future tense, no? Tatanggap kayo ng kapangyarihan upang maging saksi. You'll be a witness. Yeah, maging saksi. Katulad ng pagsaksi kanina ni Sister Zenny. Ang ganda ni Sister Sunny. Nagkita kami sa Milan. Sabi niya, natandaan mo ba ako? Na magsalita. Teka mo na. Sabi niya, ako Sister Zenny. Yung boses na kasi nakikita, napapakinggan natin. Pero naging totoo, naging ganap. Tingnan mo, hindi na nag-asawa. Katapatan sa Panginoon. Yan. May na-encounter ako sa Pistuya. Sabi, nako, tulungan mo ako. Nakadalawa na ako. Panganay. Sabi ko, pang tatlo. Sabi ko, bibigyan ka pang tatlo. Nako, ayaw ko na. Ako pang tatlo, sigurado ka nito. Siya mismo nagsasabi. Sabi niya sa John 15:13, ang tunay na pag-ibig, pag-aalan na kayang buhay sa kanyang kaibigan. Exciting yan na. Tapos sabi ko, ito na. Tapos sabi ko, pera ng kamay. Sinuratan ko yung kamay niya. Sabi ko, ito Colossians 1:27. Ano yun? Sabi niya, the Lord be with you. Yun. Tapos sinuratan ko sa kanya pong kamay. John 1:1 o John 1:14, the word of God was made flesh and dwelt among us. Yun, natuwa siya. Yun, nakikita ko, lagi na nagsisimba. It's the power of the VAR. Yan. Kailangan natin fidelity to the scripture. Panglima pong katangian out of 8, katapangan sa pagpatotoo. Fortitude, no? Tinatawag natin the boldness of Pharisea. Ang hindi hiya sa Ebanghelyo, sabi nga po, pagbabahagi sa personal na testimony kung paano tayo binago ng Espiritu Santo. Di ba? Tayo magpamilya na, yung mga nangyari sa atin, kinikwento natin, bakit nang bibigay po ng sigla? Kasi sa witnessing, patotoo. Ako natutukan ako ng baril na papatayin. Tiyuhin ko pa. Sabi ko, Lord, tamang-tama, Lord, yung sanctifying grace pa naman ako. Gagaling ko lang seminaryo. Tapos ko lang mag-seminar ng at tapos mga aral ng mga catechetics, no? Sabi ko, okay na to, Lord, martyrdom ko to. Pero hindi natuloy. Nag-sorry din siya ng bandang huli kasi yung mga anak niya, tinulungan magtrabaho. Yan. Tapos, isa pa, kung naalala ninyo, stage 3 cancer, colon cancer, isa din pinag-pray natin, nabuhay siya. Kaya panampalataya nila ngayon, buhay na buhay. Bakit? Ay ate pong katapangan sa patotoo ng pananampalataya. Yan. So, huwag matakot, friends of the bar, no? Sa pamilya. Sino pa hindi nabinyagan dyan? Go, go, go. Catechize them. Pag hindi alam pumunta sa parokya, yan. Sino pa hindi nakumpilan? Sino pa nag-live-in? Hindi nakakasama ng mga anak? Yun, di ba? So, ito ating mga patotoo. Fortitude, katapangan na may sulong ating panampalataya. So, out of 8, dadako na tayo sa pang-anim, pagsuri sa Espiritu Santo o spiritual discernment. The discern, no? So, usually, ginamit mga discernment sa seminary, no? Kung ikaw pinapalabas, no? Tawag natin na may regency, o kaya papahingain ka muna bago ka tapos ng search-in mo. Kasi may mga stages na ikaw ay mag-inquire muna, tapos ikaw maging aspirant, tapos ikaw maging postulant, tapos maging novice, no? So, mga novice ka, pwede ka na mag-aral ng philosophy, no? Hanggang ikaw ay kung pa-ordain ka deacon, ayan, first ordination, ang pa-ordain ka bilang priest, o kaya after ng priest mo, ordinahan ka ng Santo Papa para maging obispo. Santo Papa lang nag-ordain para magiging bishop. Okay, okay, tuloy po tayo mga kapatid. Kaya pang-anim, pagsuri sa Espiritu, discernment. Kailangan natin powerful prayer yan. Ang pagkilala sa tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo. Makilala natin yung tinig na yun. Sister Phil, dinig mo yun. Prayer! dinig natin, no? Ang boses nalala ko, una akong dating dito sa Roma, yung nag-entertain sa akin, Sister Phil. Yung po tanda-tanda ako ay November 25, 2022. Yan.
Salamat, Sister Phil. Kaya feel na feel natin the testimony of Sister Phil. Kaya nilagay siya sa worship. Grabe yung kanya mga tanong. Ang kayang, yung sigla po baga niya, the zeal, no? Zeal. No? So, pang-anim, yun po yung pagsuri sa Espiritu Santo o spiritual discernment. I-discern natin, Lord, talaga bang magpapariwan ako? Ayan. Talaga ba, Lord, na ito yung ibig mo? O kaya baka bugso lang ng daming ko to? Kasi maaring kulang yung prayer for life natin. Kulang yung sakramento. Ayan. Kumbaga, hindi pa siya sapat, no? Iba yung hinog sa puno kaysa hinog sa kalburo, no? Kaya discern natin. So makita natin yan kung gawa ng banal na espiritu dahil pinakita sa atin sa Galatians 5:20, chapter 5 verse 22 to 23, 23 yeah, ang mga fruits ng banal na espiritu. Kaya bilang hari, ito yung pang tatlo, no? Sa pang-pito, sabi na Lumen Gentium 36 kanina ay 12. Ang nagpapakita ng haring kapangyarihan ng mga Kristiyano ay ang paggapi sa kasalanan at paglingkod sa kapwa. Yun. So, talikuran po natin yung hindi maganda. Kasi wala naman tayong makukuha doon eh. Di ba? O, tingnan na natin Luke chapter 13 verse 3. Magbago kayo. Pag hindi kayo mababago, mapapahamak kayo. Ganyan din naman sa Romans 6:23. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Aray ko po, hindi makuha ng betadine. Ang sakit na yon. Kasi patay yung kaluluwa is alienation, sabi ng ating catechism, from the grace of God. Okay, so of course, no? Halimbawa, tatanggap ka ng communion, state ng mortal sin, sayang. Hindi natin matanggap yung grasya. Si Kristo ay grasya, pero dahil wala po tayo sa grace, no? Mahirap. Okay, so therefore, friends of the Barg, always see to it, we are always in the state of sanctifying grace. CCC 199, 2000, and 2030. So yun po yung Lumen Gentium number 36, no? Dogmatic Constitution. May kasunod pa po ito sa Gaudium et Spes, the joy, and the hope and joy and the hope, and then Sacrosantong Concilium o tinatawag natin na ay Sacred Liturgy. Yan. Tapos Lumen Gentium. Ito po yung mga apat, no? Na mga dogmatic constitution out of the 16 documents of the Vatican Council. Kaya pang-pito, mga kapatid na tayo, walo lang po ito. Mapagpakumbaba, paglilingkod o servant leadership. Yan. Kita natin, di ba? Mga punong lingkod natin. Si coordinator natin, Brother Ike. Sipin mo, tapos na ng philosophy, tapos ng theology. Mas marami siyang alam. Pero, sabi niya, diyan ka ba sa office mo? Sabi ko, oo. Sabi, hatid ko yan mga gamit sa adoration. Hinatid niya. Nilakad yung paakyat. Mainit. Pwede mo sabihin, Dong, agyan mo lang din ni Dong pagkatapos mo obra. Pero, siya yung pumunta. Yan. Kaya nung po tayo, nagdasal na Divine Mercy, panggawain sa hapon, nandito kami kaya hindi ako makakaimik. Okay, so yun po. Pangwalo, pagsupil sa, yun pala, sabi niya, ang hari sa mata ng Diyos ay ang naglilingkod sa pinakamaliit. Makita natin sa Matthew 20:28, anak ng tao ay naparito upang maglingkod. Maglingkod tayo. Kaya once you assume some positions, malaki po yung hamon. Malaki po yung hamon na binibigay po sa atin. Okay, nalala ko sa Israel, no? Sabi namin, may bago dito nga, janitor. Hindi namin kalain. Tapos ng banda nagmimisa, siya pala, ay pare pala. Namimintura, naglilinis. So doon tayo nagiging banal lalo sa pamagitan ng servant leadership. Okay, pangwalo, pagsupil sa sarili at katarungan, self-mastery na tinatawag sa English. Pagsupil sa sarili at katarungan. There's also justice. So justice is one of the cardinal virtues. No? Kaya may theological virtues, faith, hope, and love. No? So justice is a part po ng cardinal. Kaya pagpapasakop sa sariling kalooban, galit at pita ng laman sa ilalim ng pagkahari ni Kristo. Tinatawag natin sa English na mortification. Mortification. Kaya sabi ng prayer, do not bring us to the test. Kung kainaan mo is flesh, hindi wag kang tumingin sa mga tingin mo nakakahalay sa iyo. Yan. Okay?
Naalala ako dati kasama ko. Sabi niya, tulungan mo ako kasi bakit hanggang ngayon hindi ko maiwanan yung bisyo kong ganito. Sabi ko, nag-imbestiga ako. Sabi ko, kasi mga estudyante ko, pinagnanasahan ko, lalaki man o babae, kaya ayaw ko maging lay minister. Kasi hawak ko yung Diyos, pero gusto ko maging katekista. Eh, lalo matindi, dahil nagtuturo ka. Sabi niya, subukan kita. Nasa retreat kami. Buong gabi, natutulog na hubot-hubad. Hubot-hubad. Sabi ko, ito pala siguro yung nag-urge sa kanya. Ako, halika, punta tayo ng Blessed Sacrament. Sarado na yung konbento ng mga madre. Gapang kami sa Blessed Sacrament. Halika, pray over kita. Pray tayo. Naniwala ka sa pray over? Oo naman. Susunod na, mga sunod na mga taon, pag-retreat namin kasi katekista, lagi may retreat taon-taon. 3 araw. Sabi niya, ko, anong nangyari? Nakadamit na siya. Tapos, to cut the long story short, sabi niya, nakalaya na ako, bro. Tama pala yung gawa mo. Huwag na huwag kong kaligtaan yung mga sakramento kahit ano mangyayari. So ngayon malaya-malaya na po siya. Sa pag-uwi ko, tuwang-tuwa na po siya. Speaker na siya lagi. Okay, yun po. At pagbunsod sa mga liturgical readings ngayon, yun po yung 8 na binanggit ko po kanina. Ano? Yan. So, ay ipo-forward ko na lang mamaya sa inyo. Ang pagbunsod sa liturgical readings ngayon, makikita po natin ay kung paano natin maugnay sa pamumuhay natin. Ay dahil sabi ko kanina, 8-8, August 8. No? So, napabasa sa Habakuk, no? Si Propeta Habakuk ay tumayo sa kanyang watchtower upang magbantay sa tugon ng Diyos. So, remember, Jeremiah 33, call me and I will answer you. Tawagin mo ako. Kaya, manlagay yung pakipag-usap sa Diyos, pakinggan agad, karakarang ka. So, mga aplikasyon sa bilang pagkapari natin, propeta, ito ang katangian na sa ating morning prayer, meeting ngayon, tatawagan tayo, bawat isang naririto. At yung mga wala, ibahagi natin yung aking ibabahagi. Maging tapat sa pagbabantay sa mga mananampalataya. Maging tapat. Sa pagtapat, alam mo kung nakita ng iba, kung totoo ka, hindi, pero may konsensya May konsensya, sabi nga na aklat ng Sirach, isipin natin na ito ay last second ng buhay natin para hindi na tayo magkasala. Okay, kaya ang matuwid ay namumuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. O, di ba nangusap yung Diyos kanina kay Sister Zeni, no? Napakaganda, may ikli na pagninilay sa buhay kasi naranasan niya. Kaya iba-ibang mga kwento natin karanasan Okay, si Banghilyo naman kay San Mateo, sabi nga po, nabigo ang mga alagad na magpalayas ng mga demonyo dahil sa liit ng kanilang panampalataya. O, di ba? Nangusap kay Sister kanina. Namatayan ng asawa, sabi ni Sister Seni, mga anak niya, paano mataguyod. No? Pero yung kapit sa dabar, sa Word of God, grabe, no? Nakakatuwa. Kahit na sa parehas sila ni Sister Grace, pag nag-uusap, kahit sa bus, at halos lahat naman tayo, iba-iba mga karanasan, hindi lang narinig ng iba. Pero kita ng Diyos yan yung kabanalan mo. Kaya sabi ni Jesus na kung may panampalataya tayong kasing laki ng buto ng mustasa, makapaglipat tayo ng bundok. Yan. Kaya matanong natin, brother, paano ito sa pamuhan natin bilang mga charismatic? Online tayo. Tanong, online po tayo. Sa umaga, almost 3 hours. Sa hapon, 3 hours ulit. Sa gabi, 3 hours ulit. 9 hours. Tanong lang, gaano na ako ka-online sa nagbibigay ng online? Am I always in the state of grace? O nagsusumika pa lang ako? O kailan ko simulan kaya? Sagutin natin yung tanong, no? Bunga ng pagninilay. Kaya sabi natin, after ng speaker, ano na kaya ako? Dagdag manalan ba ako? Paatras o stagnant pa rin? Kaya, I'm a better person than before. Yan, mga punchline ni Father Dave, di ba? Kaya sabi niya po, ang mga kaloob ng Espiritu ay nangangailangan ng katangian, katapatan at sabi natin sakripisyo. Sacrifice magawa ng tingnan mo, si Anak Arlet na sa Pilipinas na iba na oras, nag-adjust yung katawan, tapos gagawa ka pa ng ganito mga bagay, no? Gagawa pa siya ng word gift, no? May pamilya na. Pero, tanong, dagdag kabanalan o bawas o ganun pa rin? Siyempre, friends of the bar, kaya dagdag kabanalan. Okay, malalim, no? Kaya ang papagaling sa spiritual na pakipaglaban ay naging epekto lamang kapag tayo ay namumuhay na mas malalim na kabanalan kaysa noon. Ulitin nga natin sabay-sabay.
mamumuhay tayo na mas malalim na kabanalan kaysa noon. Yan. Halimbawa, dito ka naman sa Italia, malaya, daming misa, daming simbahan. Ang tanong, bakit hindi tayo makapagkumpisal? Bakit hindi makapagsimba? Pero mas marami akong oras sa ibang bagay na tingin ko hindi naman masyadong makabuluhan. Sample na lang ako, ay 3 sakay po ako sa trabaho. Baka pagdating sa bus o sa metro, iba na pinagagawa ko. Yan. Pero pagdating naman sa pag-uwi naman, gano'n din. Paano kaya i-google ko sa pag-aaral? Para may babahagi po ako. O kaya prayer. Tutuklasin ko pa, gamitin ko itong mga application para mas madagdagan yung aking kabanalan. May lalim, no? May tining, di ba? Ang ganda. Okay, so sa santo natin sa araw na ito, San Domingo, itinatag niya ang Order of Preachers upang labanan ang enerhiya sa pamagitan ng pagtuturo. No? Sabi niya po ay bilang propeta, pamumuhay sa kahirapan at pagpalaganap ng banal na rosaryo. Yan. Kaya siya ay perpektong ehemplo ng 8 mga katangian natin. Kaya ang mahal na ina, malapit na ako matapos, ang mahal na ina bilang modelo ng mga modelo ng kabanalan, modelo bilang ina, modelo bilang servant leader, modelo ng pananampalataya. Di ba? Paano natin masabi? Isang beses na siya nag-utos. Basahin niyo po. Almost 16 times binabanggit si Mama Mary, no? Ayon sa Mariology, no? Sa Sacred Scriptures. Pero sa Quran, 34 times sa mga Muslim. Ayun yun sa kay Brother Joronia, Mariologist, no? May nihilabstat yung kanya po mga libro about Mariology. So, si Mama Mary ay modelo ng mga modelo. Tanongin natin, yung mga barapa, mga apostles at the foot of the cross, nasaan sila? Sino na iwan doon? Ang mahal na Birhen. Modelo siya. From Galilee, lakarin niya hanggang Inkarim, di ba? Anak bibi, no? Mga Israel. Ilan yon? Ilang araw yon? Si St. Joseph. Tingin ko kaya sakay pa si St. Joseph sa asno? Hindi, hilain na lang. Wala pa masapatos noon. Ano kaya suot nila ho nun? Mga bato-bato ho, no? Mataas po yung Judea Inkarim, no? Pero naglingkod pa siya sa kanyang pinsan. Matanda na. Nanatili pa doon. Kaya kami anak Jovan, maganda yung kasaysayan namin dyan. Kaya the Blessed Virgin Mary bilang modelo ng kabanalan. If you want to become holy, embrace Mary is SSS. The shortest, the simplest way to sanctity. The Blessed Mother Mary. Embrace always the Blessed Mother Mary. Kasi Maria ang pinakamagandang salamin kung paano isabuhay ang 8 katangian po na nabanggit po natin. Bilang pari, inalay niya ang kanyang buong buhay sa kanyang fiat o kanyang ken o kanyang si. Ibig sabihin yung kanyang yes, yung kanyang oo. So, paborito natin ito. Memory verse natin dapat ito Luke 1:38. Narito akong alipin ng Diyos sa mangyayari na sa akin na yun sa sinabi. Kaya sa buong pusong sumama sa sakripisyo ni Jesus sa paa ng krus. Yan, di ba? So, doon po sa number 3, ang kakatangian po natin out of 8. No? So, bilang si Maria, modelo ng propeta, sa kanyang Magnificat, kung basahin natin by letter, no? Magnificat. No? Sa Italiano kasi silent G, pag magkasunod yung 2 consonant, di ba? Mga Italiano na ito, mga kapatid yan. Silent G, Magnificat. Ipinahayag niya ang mga dakilang gawa ng Diyos at nanatiling tapat sa bawat salita na iningatan niya sa kanyang puso. Entrance song namin kanina kasi Saturday, Magnificat na. Luke chapter 1, verses 46 to 55. Yan po yung verses sa Fiat, no? Sa Magnificat. Sabi ni Sister Judy, Brother Ted, resolutional natin ay Magnificat uli. Sabi ko, entrance na kanina, ganun ba? Kasi ang ganda, sarap Tuwang-tuwa yung paring Franciscan, di ba, Sister Erlinda? Kahit ako wala sa tone, wala sa timing. Alam niyo naman, hindi ako katulad ni Brother Fernan, Sister Fel, pag nagitara. Pag wala na, doon na lang po ako. Pero pag mayroon, isang tabi lang ako. Kasi hindi ako marunong sumayaw, kaya may na po ko sa tempo. Kaya tinuturuan ako ni Brother Fernan, magbibit ka. Yan. Tapos pakinggan mo lagi. Yan. So, dagdag kabanalan ulit. Yan. Kasi yung kababaan ng loob. Kaya, bilang propeta sa kanyang Magnificat, ipinahayag niya ang mga dakilang gawa ng Diyos. Di ba sabi niya, di ba sa Italian, L'anima mia magnifica il Signore. Di ba? L'anima mia magnifica il Signore. Di ba?
kaya inawit niya. Yan po yung katangian number 4 na rin sa bilang propeta. Bilang reyna naman o bilang hari, siya ay reyna ng langit. No? Di ba? Mystery of ng Aluwalhati, number 5. No? Kironahan siya bilang reyna ng langit at lupa. Dito, sabi niya, siya ay reyna ng langit, ngunit ipinakita niya ang kanyang pagkahari sa pamagitan ng pagiging pinakamababang alipin ng Panginoon. Di ba? Sabi kaya, handmaid of the Lord. No? Sabi niya, narito akong alipin ng Diyos, mangyari naman sa akin ayon sa sinabi. Sa Latin po ay anavim. Yan. Faithful servant of God. No? Sa bilang paghuli, panghuli ko na po ito, bilang conclusion, sabi nga po ay napalahanan po tayo, ating komunidad na Friends of the Bar. Pikit nga natin mata natin, sabihin natin, Friends of the Bar. Kabahagi ako ng Friends of the Bar. Malaki ang gampanin ko bilang pari, hari at propeta upang maging malalim aking kabanalan, maging banal ako kaysa noon. Kung kailan ako nagsimula dito, 5 years na. Mas banal ako ngayon at sa hinaharap. Okay? Kaya ang bawat umaga, tanghali, gabi na prayer meeting natin, ang Friends of the Bar Community ay bagong pagkataon upang gampanan ang ating pagiging, sigaw natin, pari, ang pagiging propeta at pagiging hari gamit ang panampalataya may lakas ng buto ng mustasa. Ganon din naman po. Gamit natin ang ating mga 8 mga katangian. Katulad ng 8 ngayon, August 8, no? Katulad ng kasi 8 is perfect number, di ba? Kaya nawa maging daan sa ibayo po nating pagtatahak kung paano natin binigyan ng daan po ito. Ganon na sa iba pong mga preachers will learn a lot of things. Ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa po sa atin na naging mas banal tayo kaysa noon. At sa ganon, napapalalim ang ating buhay panampalataya, ang ating kabanalan. First and foremost, embracing our common priesthood, our roles as priest, prophet, and king. Using the 3 tools sa kabanalan. Number 1 is the sacraments. Christ Himself is present every time na tinatanggap natin. Lalo na Eucharistia, 14:13 na ating catechism, the real body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ in the Eucharist. No? 13:24 na ating catechism, the center of Christian life is the Eucharist. No? And canon law, 17:52. The highest law of the church is to save our souls. Mapapalang magandang umaga at viva! Friends of the Bar. Ako po yung papaalam na, makauwi na, makapagpahinga. Masarap mamahinga sa presensya ng Panginoon. Viva! Friends of The Bar. The Bar. Alam ko na ka pa. Nag-vigil ka, no, bro? Po. Nag-vigil ka kagabi? Buhay Yes. na buhay. Mami, grasya ng Lord. Thank you. Pero mo alive na alive pa rin kahit na nag-vigil kagabi. Magdamag, walang tulugan. Galatians Alive. 5:20. It's no longer us, but it's Christ. Galatians 6:9. Ang ating ginagawa dito, hindi manintulad sa matatamo natin sa langit, pinaghanda ng Diyos. Yan si Sister Linda at bawat isa sa atin because we are holy than before. Ngayon may malalim na tayong kabanalan, embracing the sacraments, the meritorious good works, and our liturgical life. Using our threefold functions through our baptism bilang pari, hari, at propeta. At masabi natin sabay-sabay, Friends of the Bar, see you in heaven. Mas malakas. 1, 2, 3. Friends of the Bar, see you in heaven. Mukhang may ayaw. Sabay-sabay pa tayo. Yan, dahil yun ang reversion. 1, 2, 3. Friends of the Bar, see you in heaven. Ay, mali ata pagka because of V. Ay, natin. Friends of the Bar, see you in heaven. Amen. Back to you, Sister Erlinda
at pangligayang paglalakbay po. Breaking the road to sainthood. Salamat po, Brother Ted. Napakaganda ng iyong binahagi sa amin. Ang dami Wala namin naman, sister. Yan natutunan. ang bunga ng iyong panalangin. Yan ang bunga ng wala pang tulog. Gising sa Panginoon. Maraming salamat po, Brother Ted. At ngayon po ay, ayan, pagpatulugin na po natin si Brother Ted kasi wala po siyang tulog magdamag talaga. Pero kita niyo naman,